Well, magpapasokan na naman po. Sa Lunes na po ito. Anyway, ito po ay highlighted taon-taon ng pagsisimula sa pamamagitan ng tinatawag nating Brigada Eskwela o ayon sa ating kagawaran. Ito ay bayanihan sa ating mga paaralan. At nais ko pong ipahayag na ang Brigada Eskwela ay dapat po hindi lamang paghahanda sa mga silid-aralan para sa pagbubukas ng klase, dapat ito rin ay maging paalala na ang edukasyon ay sama-samang pananagutan ng mga paaralan, pamilya, pamahalaan, komunidad. Pero ang malungkot na balita, kasabay ng pagbubukas ng klase, meron pong isang nakababahalang katotohanan. Ayon po sa Pilot Literacy Assessment ng DepEd, mahigit 87% ng ating mga grade 11 learners ay hindi po maituturing na independent readers. Kasi ang literacy crisis ay learning crisis. Kapag ang isang mag-aaral ay nahihirapan pong magbasa at umunawa, definitely mahihirapan din siyang matuto maging sa mga subject na science, mathematics, araling panlipunan at iba pang asignatura. Dahil po yung reading, ito po yung may consider natin na gateway skill. So kapag mahina ang pundasyon sa pagbabasa, maaapektuhan ang buong proseso ng pagkatuto. Although sinasabi po ng DepEd, wala naman tayong pinatutupad na mass promotion. Pero ito po ay itinuturing natin na unwritten policy. Ano pong ibig sabihin nito? Kahit na kulang sa kaalaman o hindi po naging sapat yung kaalaman ng mga mag-aaral para sila ay ma-promote sa susunod na level ng kanilang pag-aaral, pero ang ating pong mga guro ay napipilitan na sila ay ipasa dahil po sa napakaraming hinihingi at hinahanap na pagpapaliwanag at justification sa aming pong mga guro sa tuwing may bumabagsak na mga mag-aaral. Excitement pa kaya ang nararamdaman o baka nagkakaroon na tayo ng anxiety, no? Dahil sa mga samot-saring problema na na-encounter natin na magpahanggang ngayon. Ika nga, perennial problems na itong mga ito na sinasalubong natin taon-taon, pero hindi po natin nakikita na nabibigyan talaga ng tamang solusyon. Hindi po tayo makakawala sa problema ng learning proficiency, literacy, hanggang hindi nagiging systemic ang pag-address natin at kailangan kumbaga sa makina ng sasakyan i-overhaul ang ating sistema ng edukasyon para po ma-correct po natin at maitaas po natin muli ang kalidad ng ating edukasyon. Kasalukuyan pa rin nag-seminar ang marami nating mga guro patungkol naman sa matatag curriculum. Hindi na natin malaman kung anong curriculum talaga. Actually, hindi pa naman talaga inaalis yung K-12 curriculum. Yes. So merong nariyan pa rin yung matatag curriculum. Pagkatapos nag-introduce ng 3-term curriculum, litong-lito na po tayo, ano bang curriculum talaga ang ating i-adapt. At katulad nga ng sinabi ko, every now and then ay nag-a-adjust po yung ating mga guro na nakaka-apekto sa kanilang mastery. O ang sinasabi po natin, dapat sana ay hindi na ang mga guro natin ang nakaharap o yung mukha ng ating mga guro ang nakaharap sa tuwing tayo ay humihingi ng mga donasyon sa mga negosyante, sa mga stakeholders ng mga paaralan, at madalas ay napagbibintangan din ng mga guro na parang ibinubulsa lamang yung pera na hinihingi. Pero sa totoo lang, marami sa ating mga guro, lalo na kung halimbawa very limited yung mga donation na kanilang nakalap, naglalabas po ng sariling pera sa kanilang sariling bulsa para matugunan yung mga pangangailangan bilang paghahanda sa ating mga paaralan, partikular yung ating mga classroom. Kaya ang panawagan natin sa DepEd, dapat sana ito ay pinopondohan na. Total, anticipated naman natin na
may mga kagamitan tayo na nasisira o di kaya naman ay consumable na dapat sana pinaghahandaan din natin yung pondo para sa pagpapaayos ng mga ito. Hindi na kailangan na yung mga teachers pa yung mga ngalap. Although napakagandang pakinggan, bayanihan sa paaralan. Pero laging ang mukha ng mga guro ang nakaharap para manghingi. Ang literacy crisis ay hindi lamang po statistics. Ito po ay mukha ng bawat batang Pilipinong nangangailangan ng pagkakataon na magtagumpay. So habang tayo po ay nagkakaisa sa Brigada Eskwela ngayong linggong ito para ihanda ang mga paaralan, marapat lamang po na magkaisa rin po tayo sa isang mahalagang misyon, ang ihanda ang bawat mag-aaral para sa tunay na pagkatuto. Ang ating pong mga silid-aralan ay maaaring ayusin sa loob lamang ng ilang araw. Ngunit yung pong kakayahang magbasa ng ating mga mag-aaral, kapag ito po ang ating naayos, magbubukas ng habang buhay na oportunidad.